I want you to open your Bible in the book of Matthew, chapter 14, verse 22 to 33. Hindi ko na po babasahin sa English, pero may mga verses po ako dito na naisulat ko sa English, pero basahin ko na lang po sa inyo sa Tagalog kasi kung but we can sa Tagalog, I think. So pagkatapos pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa. So after Jesus preached the gospel, after Jesus shared the good news. At habang pinauwi niya ang mga tao, sa 23, nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Yan, napakahalaga po ng prayer. Actually, this is an everyday routine ng ating Panginoon. Talagang yung pananalangin. Inabot siya roon ng gabi. Ng oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. So, malayo na. So, ibig sabihin, nanalangin si Jesus, umusad na yung bangka, naiwan na siya doon habang nananalangin. Ng oras na iyon, malayo na ang bangka. Sinasalpok ng malaking alon ang bangka dahil sa pasalungat ito sa hangin. So, imagine yung andar po ng bangka, pasalungat sa hangin. Are you listening? Pasalungat. So, siyempre, bukod sa mahirap, kasi ang mga bangka naman nun wala pang motor. So, let us imagine ito po'y panahon ni Jesus Christ. At during that time, ang mga bangka, wala pa nung motor. Are you listening? So, minsan kasi, importante rin po when we read the Bible, titingnan din po natin yung panahong yun, yung kultura. Ano yung kanilang kultura? Ano yung setting? Ano bang panahon? Wala pa po nung motor, hindi pa nung nadidiscover yung mga power ng mga gasoline, ng mga diesel, ng mga motor. So, most ang ginagamit nila yung mga manual na pamamaraan. Like sa hangin, sa katad, o ano man tawag doon sa mga ng mga bangka, doon lang sila nagbabase. At remember, sila'y pasalungat sa hangin. So, hindi po sabihin, kasabihan dito sa Batangas, para kang naghihila ng yabat na pasalungat. Di ba, kung ikaw ipuputo ng kawayan, mas maganda, hilahin mo doon sa puno pag iyong ilalabas. Kasi mas madali. Pero pag hinila mo ito sa dulo, pasalungat, marami yabat, para kang, may kasabihan tayo, pag yung iyong kasama sa paglalakad, nagmamasyal kayo, mag-asawa, yung asawa mo ay lahat ng makikita sa daan ay binabati, nakikipagkwentuhan, kahit kayo nagmamadali, sabihin, naku, yung aking asawa, pagkasama ko, parang naghihila ka sa yabat. Kasi pasabit-sabit. Di ba? Alam niyo ba yung kasabihang yon? Yung iba hindi niyo alam. Para sa mga kabataan. Ang tawag nila doon, parang naghihila sa yabat. Ano ba yung yabat? Yung sanga ng mga kawayan. Di ba? Okay. Yung iba hindi pa rin siguro naintindihan. But anyway, at least pinaliwanag ko naman sa inyo. Sabi pasalungat sila sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus ang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Remember malayo na sila. Sinasalpok sila ng alon. Pasalungat pa sa hangin. Then Jesus followed them. At naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Yan. So literally, naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Hindi po ito isang idiomatic expression lang o isang kundi talagang naglakad sa ibabaw ng tubig. And that's a miracle, siyempre. Sino ba naman ang pwedeng maglakad sa ibabaw ng tubig? Unless meron kakaibang kapangyarihan. Unang-una, yung ating weight, ay lulubog ka talaga. Kahit kahit wala pa akong nakikitang equipment na pwedeng magamit para ikaw ay makapaglakad sa ibabaw ng tubig. But si Jesus Christ, wala naman siya ibang ginamit, naglakad talaga sa ibabaw ng tubig para sumunod. At hindi siya tumakbo ang sabi dito ng Bible, naglakad. Bakit? Kasi nga mabagal ang takbo ng bangka. Bakit mabagal? Okay, narinig niyo ba kanina yung illustration, yung binasa natin? Bakit mabagal? Pasalungat sa hangin Hindi makaandar ng mabilis. Umaandar siguro konti-konti lang. So nahihirapan sila. Pasalungat sa hangin. Kaya nakasunod si Jesus. Sabi ng Bible, naglakad lang. Ibig sabihin, ordinary lakad.
Siguro, pinakamabilis ng lakad. So, ganun lang, mas mabilis pa yung lakad ni Jesus kaysa bangka. Biro mo, ang hirap noon, yung mamangka ka ng pasalungat sa hangin. May kasabi na yung pasalungat sa alon, ang hirap noon. Na kung nakakita kayo ng mga sports, yung sa mga ilog, malakas sa mga agos, yung kailangan mong labanan yung agos, mahirap. I still remember noong panahon ng tagbagyo, I don't think, di ko maisip kung ito'y panahon ba ng Yolanda. Meron dito sa Batangas City, alam niyo naman yung ilog ng Kalumpang River. At yung tulay diyan sa may Sawali, yung papuntang SM, wala pa noon yung EB Bridge, wala pa yon. Kasi tatlo na ngayon ang tulay doon eh. Yung isa sa may simbahan, yung EB Bridge, saka yung sa may Sawali Restaurant. Doon ang daan. Yung old, yung pinakamatandang tulay. Okay. So yun ay, nung panahon ng Yolanda, bumagsak yon. At inabot yung kotse nung pamilya na yung anak nila, isa lang anak, mag-asawa, yung lalaki seaman, magaling lumangoy. So, nakita niyang lumulubog ang bata and he tried to save his son. Kaya nga lamang, sa sobrang lakas ng alon, hindi niya kayanin. Kaya nadala sila parehong mag-ama. Yung babae lamang ang naligtas dahil nakakapit sa sanga. So, at namatay yung mag-ama. So, hindi ko alam kung sino nakatatanda ng istoryang yon, pero yun ay tunay na nangyari, no? Ang alam ko, during that time, si Amihan at si Nobet, kadadaan lang sa lugar na yun. Tama ba yun? Tama ba? Hindi ko nakakamali. Kadadaan lang nila. Tama daw. Tama. Talagang magaling ako magmarites eh. Tanda ako yung mga kwento eh. Kadadaan lang nila. So, namatay yun. So, mahusay siyang lumangoy. At meron pa yung istorya, meron pang marites doon ha. Yun ay bago naging anak nila, it takes 5 years or more than that. Maraming pang pagpapagot, maraming therapy, sapagkat hindi agad sila kaya sobra nilang mahal yung bata. Pero namatay yung mag-ama. Okay. So, kasi nga, kahit gano'ng kahusay lumangoy, kapag gano'ng kalakas ng agos, ay hindi mo nakakayanin. So, nung makita nila naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, imagine ha, pasalungat yung hangin. Siyempre yung alon pasalungat din. Pero si Jesus naglalakad sa ibabaw ng... So, inihimala. No, unang-una, yun na lang maglakad ka kahit wala ngang hangin. Kahit nga hindi pasalungat ang alon. Pero yung maglakad ka sa ibabaw ng tubig, kamangha-mangha. That's a signs and wonders talaga. Talagang isang kamangha-manghang bagay. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinalabutan sila. Actually, imagine ha, paano ka hindi kikilabutan? Nakakita ka ng isang tao naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pangalawa, sa panahon ng Israel, yan, kaya importante yung inaalala natin yung background. Usually, nakakita sila ng mga evil spirit tuwing madilim o sa gabi. Yun po yung background doon. At nung isinali ng Bible, ang tinawag nila dito ay actually sa original na salin, ang sabi nila, that's evil spirit, Pero nung isalin sa Tagalog, ito po kinalibutan sila at napasigaw sila ng multo. Yung kasing multo sa atin ay parang ang ibig sabihin kaluluwa ng taong namatay na nagbalik. Pero sa kalagayan ng Israel during their time, ito'y tumutukoy doon sa evil spirit. Ibig sabihin nila, masamang hindi mabuting spirit, masamang espiritu, because multo is spirit, dahil sa matinding takot, napasigaw sila dahil natakot sila. So makikita natin yung takot hindi maganda yung idinudulot kung wag tayo agad ay natakot. Yes, wala naman taong hindi natatakot, pero alam nyo ba na pwede naman nating labanan yung takot So natakot sila at sabi nila, multo! Napasigaw sila, kayo hindi naman multo. So sabihin, evil spirit, kasi unang-una, gabi. Pangalawa, naglalakad sino ba namang hindi lulubog? Kung yung physical na tao, lulubog yan. So pag mga spirit being, talagang hindi yan lulubog. Dahil di naman sila nasasakop ng natural law. Are you following? Okay. Sa verse 27, pero agad nagsalita si Jesus. Kaya sinabi agad ng Panginoong Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob.
Yan. Sa ibang salin, anong ibig sabihin ng Panginoon? Ah, sabi niya, sinabi niya, but immediately spoke to them, take courage, it is I. Ibig sabihin, maging matapang kayo. Alam nyo, yung pagiging matapang ay hindi nangangahulugan na wala kang takot. Nung sinabi ng Panginoon ng Diyos kay Joshua, maging matapang ka. No? Hindi ibig sabihin, hindi ka na natatakot. Sino bang hindi natatakot? No? Pero paano sinabi naman, maging matapang ka? Sabihin, sa kabila ng takot, kayo pa rin magpatuloy kung ano yung dapat mong gawin. Di ba? Naalala ko yung aking tiyo, tumira sila doon sa lugar sa Mindoro. Ang pangalan ngayon ng barangay na yun ay Ibanghilista. So, hindi ko alam kung alam pa ito ni Jesselyn at ni Dodong, lalo na ni Ivan. Pero ang aking inay alam yan. Ang original na pangalan ng lugar, Anuling. Yan, narinig siguro na. Kasi hindi na sila doon lumaki. Pero ako nakakarating pa ako doon. Anuling ang tawag doon. At yung kanilang bahay na tinirhan doon, para may shortcut, doon ka dadaan sa gitna ng sementeryo. Kasi malayo pag hindi ka... Ay, yung aking isang tiyo, ang pangalan ay Wenceslao Bulanhagi. Islaw, ano. Ay, matapang siya, no? Matapang. Malakas ang kanyang loob. Pero hindi nangangulugang hindi natatakot. Pero, pag siya umuwi at solo, hindi siya doon dumadaan sa malayo. Nagsushortcut siya sa gitna ng sementeryo. O, sabihin, posibleng hindi siya natatakot. Pero kaya niyang labanan yung kanyang takot. Doon siya dadaan. May kinukwento nga siya, hindi ko alam kung gano'n katotoo. Nakakita siya doon ng aso na dalawa ang ulo. Pusa pala. I'm sorry. Yan, sabi ng ina yung nakakita pa siya. Pero kabila noon, doon pa rin siya dumadaan tuwing siya uuwi ng solo. Sa gitna ng sementeryo, kung ano-ano kanyang nakikita na kababalaghan. No? So, ibig sabihin, ang ibig sabihin na maging matapang ka, ay hindi nangangahulugan na wala kang takot. Sabihin, sa kabila ng matapang, kasi kung hindi siya tutuloy, hindi siya makararating sa kanila. No? Lalo naman kung titigil ka doon sa sementeryo, kaya sigurado tutuloy siya. So, ibig sabihin, matapang ito. Hindi dahil sa hindi ka natatakot, kundi itutuloy mo pa rin, maglalaad ka pa rin hanggang sa makarating ka sa dapat mong puntahan. Are you with me? Naintindihan niyo yun? Okay. In-explain ko lang para mas maliwanag po. No? Sabi ng Panginoon, sabi niya, it is I. No? Take courage. Maging matapang kayo. Ako ito. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sa ibang salita, maging matapang kayo. Sumagot si Pedro sa kanya. Sumagot naman po si Peter, isang alagad ng Panginoon. Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin nyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Yan. Hayaan nyo rin akong pumunta diyan. Naglalakad din sa tubig. Sa verse 29, sinabi ng Panginoon, come! Halika! Sabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Remember ha, si Peter naglakad din sa tubig. Wow! No? Imagine ha, nung sinabi ng Panginoon, come Peter! Come, halika! Bumaba nga siya sa bangka. Hindi naman sinabing meron siyang daladalang planggana o anumang tinuntungan, kundi naglakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Like kung anong nakita niya kay Jesus. Are you with me? Himala din yun. Kaya ko. Hayaan nyo, gayanin din kita. Lumakad nga. No? Okay? Nasusundan nyo po ba? Okay, tuloy po natin ang pagbasa. So, kaya po ba si Pedro sa bangka naglakad sa tubig patungo kay Jesus? Sa verse 30 na po tayo. Last 3 verses. Pero nang mapansin o nang makita niya o nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. So, nakalakad si Pedro sa tubig, kaya lang nung mapansing may hangin, malakas ang alon, doon lang siya lumubog. Are you following? Okay. Yan, tuloy po natin. Kung kayo may Bible, you can follow. Sa verse 31, sa verse 30, kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Sa verse 31, agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan? That's the title of our message. Bakit ka nag-aalinlangan? Why did you doubt? Bakit ka nag-aalinlangan? Verse 32,
pagkasakay niyang dalawa sa bangka, so sumakay na sila sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. At sinamban siya ng nasa bangka at sinabi, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, kayo nga ang sinugo ng Panginoon, kayo nga ang Meseya, kayo nga ang Kristo, kayo nga ang Diyos na buhay. Ibig sabihin nila, anak ng Diyos, capital A, ano ang ginamit. Okay. So, doon sa puntahan na natin yung 28 and 29. So, nasundan niyo po ba yung istorya ng ating binasa? No? Napakaliwanag naman. Tagalog naman at medyo in-explain ko ng konti yung ilang mga hindi natin masyadong makatutulong para sa lalo nating pagkaunawa. So, sinabi ni Pedro, Panginoon, hayaan mo akong makalapit sa iyo. No? Lord, it is you, ikaw ba yan, Panginoon? No? Sabi niya, command me to come. Sabi, utusan mo ako, lalumapit sa iyo. So, utusan mo ako, sabihin mo sa akin, lumapit. So, this is a call of step out of faith. Ito ay panawagan, no, na lumakad tayo sa pananampalataya. No, sinabi ni Jesus Christ sa kanya, come. And Peter go out. And Peter walk on his way. No? Lumakad siya sa kanyang pananampalataya. Are you listening? Go to the boat and walk on the water and came toward Jesus. Ang tawag po dito ay yung simula ng pananampalataya. When we follow the Lord, when we obey God, at nag-step out ka, yan ang simula ng pananampalataya. No? Hello? Sometimes, hindi naman po siyempre madali ang sumunod talaga sa Diyos. Kahit akong pastor. Kasi minsan mga pinapagawa sa atin, kahit nga, although I taught you about sacrificial giving, which comes from the Bible naman. Yan naman pong pinag-aaralan natin, hindi naman ito galing sa pastor o kanino mang tao, kundi ito yung ating natutunan. Pero hindi madali, no? No, sabihin naman, unahin mo ang Panginoon ang higit sa lahat. Pero minsan parang kahirap din naman yan, no? Lalo na kung ikaw mapapasabay yung mga importante ring bagay. Pero ang hirap timbangin. Kaya nga po, tayo nag-aaral. Kaya nga kailangan natin laging manalangin, no? At ito po yung isang sekreto ng Panginoong Hesus. Hindi lamang siya anak ng Diyos, kung bakit siya naging manalagumpay nung siya narito sa lupa. Ano ang sekreto niya? Lagi siyang nananalangin. No? Lagi nananalangin. One of the important is ating buhay bilang Kristiyano. Dapat tayo mapanalanginin. Huwag natin kalimutan. Kahit okay lang. Yung iba, kailangan pag nalangin ka, nakaluhod ka, kailangan pumasok ka sa kwarto. Sa akin, wala naman. Kasi sa Bible, nakita ko, sa lahat ng oras pagkakataon, saan mang lugar ang tao pwedeng manalangin. Although, we have a devotional time. Kung meron kayong ginagawang ganon, pwede ka naman talaga mag-set ng time sa tuwing ganitong oras, o meron kaming family devotion tayo, may mga cell group o life group. May set tayong time. At sa ating sinaset time, doon tayo nakakatipon, merong corporate prayer, meron mga personal prayer life. No? So, ano pa man ito. Pero mahalaga po, meron tayong panahon talaga para manalangin. Importante yun. Kahit hindi nakahiga na, at least nananalangin ka pa rin. Minsan napapagod tayo, pagdating mo ng bahay, pagdating ng oras, tutulog ka na. Pero huwag mo kalimutan, pinakamaganda na at pinakamasarap yung ikinakatulog na ikinananalangin. No? Di ba? Minsan di tayo makatulog, pero you try. Manalangin ka lang. O, isipin mo lang ang Panginoon. Kasi minsan pang inisip mo ba yung mga problema, yung gagawin mo bukas, yung babayaran, yung pupuntahan, hindi ka nga talaga makakatulog. At minsan, pag ikay may pupuntahan, you get excited, hindi ka rin makakatulog. Naalala ko nung ako ay Boy Scout, nung ako elementary, may camping kinabukasan. Sasabihin ng inay, oy, hindi ka pa natutulog. Paano excited kinabukasan kasi may camping? Excited. Ano naman, masaya na pag gano'n. So, pero, kung gusto mong makatulog talaga, isipin mo lagi ang Panginoon kasama mo sa iyong buhay. Ano mang problema, hindi naman mariresolve ang problema sa kaiisip mo ngayong gabi. No? May mga problema talaga na may hangganan ng ating kakayanan. Pero, always trust in God. No? Trust in God. Katulad din po nila, akala nila multo, pasalungat. Actually, ang problema nila doon, hindi lang yung nakakita ng multo. Ang wala ng problema, yung paglalakbay nila. Napakahirap. Marami ng pagkakataon, sila nakaranas sa kanilang paglalakbay ng mga sakuna. Bagyo, napupuno. Pero lalo sa pagkakataong ito, yung isa, at least kasama pa nila ni Jesus sa bangka, ay nag-alinlangan pa rin nga sila. Ay how much more ngayon? Hindi nila kasama si Jesus, hindi ko alam kung
Sinadya ba nilang iwanan? O nalimutan nila na naiwan si Jesus? Kasi naglakbay sila na lang. At sinundan sila ng Panginoon. Pero yun ang magandang bagay. Hindi natin talaga pwedeng maiwan ang Diyos. Saan man tayo naroon? Susundan tayo ng Panginoon. But always, God will test us. God will test our faith. God will test our devotion to Him. God will test our commitment, our obedience. At ito si Pedro, sabi ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, hayaan mo ako makalapit sa iyo. And Peter said, and Jesus said, come! At nagsimula si Pedrong bumaba. And Lord, no? But before that, may request si Pedro, sabi niya, Lord, kung ikaw yan, sabihin mo sa akin, lumapit ako sa iyo at lumakad din ako sa tubig. So, it is an initiating faith, no? The courage o yung tapang na binabanggit ko kanina o yung lakas ng loob na tayo ay lumakad sa pananampalataya. The boat symbolizes yung bangka ay nagpapakita ng pagsunod sa Panginoon. Kasi kailangan mong bumaba ng bangka para makalakad sa tubig. Hanggat hindi ka bumababa ng bangka, minsan may mga bagay na sa tingin natin, imposible ang Diyos ipinapagawa sa atin. No? Kasi, imagine ha, saka nakakita na, kung ikay mayroong tindahan, alam naman natin dito sa ating bansa, pag Saturday and Sunday, dyan ang mga tao mas maraming binibili. Kasi nasa bahay lang, bihira na yung umaalis ng bahay, yung bagamat sa iba naman pumunta ng bayan. Pero sa aming karanasan po namin doon sa tindahan ni Sister Stella, pag Friday, Saturday, and Sunday, yun ang oras na pinakamaraming namimili. Pero, siyempre, pag Sunday, sinasara niya. Pero God's faithful. Ilan naman taon na yung tindahan? Siguro, baka may 15 na taon, baka more than that. Ilan? 15 years. Pero alam nyo, siguro hindi aksidente nangyari. No? Sa loob ng 15 years, na laging ginagawa, sa biyaya ng malaking tulong. No? Malaking tulong yung tindahan. Wala naman kami tindang alak, wala naman tindang sigarilyo, wala naman pong ibang mga tinitinda. Pero, alam nyo, sa loob ng 15 years ay nag-exist siya, kumikita, na kahit pa, lalo na po nung mga unang nag-aaral pang aming mga anak. Abay, nakakita kayo ng Friday, Saturday, Sunday, kumikita siya minsan pumebenta po ng may mga 10,000 o more than that. Imagine ha, tindahan sa bukid. Ay, alam nyo naman ngayong panahon ito, pag bumenta ka ng 2,000, tindahan sa bukid, malaki na yan. Ay, pero during that time, kasi alam naman ng Diyos ang ating pangailangan. Unahin mo lang siya, God will provide. That's why I encourage you, anyway, we can go. We are the one who will decide for our life. But pinakamaganda pong desisyon sa buhay yung sikapin natin na sundin natin ang Panginoon. Katulad po ni Peter, sabi niya, sabi ng Panginoon, sige, come! So, ang Panginoon, handa naman siya magpasubok. Di ba sabi po ng Malakay, subukin niyo ako. Ang Diyos nagpapasubok. Kasi sigurado ang Panginoon, kayang-kaya niyang gawin ang kanyang pangako. Naniwala ba kayo doon? Ang Diyos kasi sigurado sa kanyang sarili. Tayo lang naman minsan ang pangako napapako di ba? Minsan nangako tayo na darating tayo ng ganong oras sa ating kadate. Minsan nalilate, naalala ko, wala na pala dito si brother. Wala na, di ba si Richelle? Alam nyo ba nung sila nagliligawan, nag-away sila, chichismis ko na. Wala si Richelle, chichismis ko tuloy talaga. Kaya ako kayong a-absent para kayo hindi machismis. Nag-away silang dalawa, nagliligawan pa. Bakit? Kasi meron silang date, sabi, sa tayo makikita sa simbahan. Kung ang aga nung isa. Anong oras? Halimbawa, alas 8, ay nandun nga sila sa simbahan. Siyempre, hindi pa naman Christian sila. Simbahan, naghihintay. Aboy, ay si Rizal, ang alam ko dyan, nakatira dyan sa Santa Rita. Tama ba? Tagisan ko na ba si Rizal dati? Santa Rita, Bulbok, hindi pa. San Pascual, si Rizal. Hindi, kung sino man, basta, example, makikita sila. Ngayon, kaya nag-away, nung sila inabot na ng alas 10, alas 12, walang dumating. Yung pala, yung isa nasa simbahan ng Bawan, yung isa simbahan ng Batangas. Hindi pala si Rizal, kaya pala hindi nakatuluyan, nag-away. si brother, yung tatay ni Gwen. Inarinig ko yung kwento. Pero meron pa rin isa.
May makikita rin dito sa Batangas City. Panahon naman ng eleksyon. Sabi, saan tayo magtatagpo? Ay may kausap, alam niyo naman sa mga importante po sa mga politiko na talagang darding ka sa dahil boto yan eh. Saan tayo makikita? Sa ilalim ng tarpaulin ni Vilma. O ay di si Vilma Santos naman kandidatong governor. Ay di naghihintay. Hindi dumating, pambihira talagang yung di masa niya mga politikong yan. Talagang, paano kaya sila iboboto? Alam niyo kung bakit di nakita? Yung isa, nasa ilalim ng tarpaulin ni Vilma Santos. Ay yung isa naman ho, sa ilalim ni yung kandidatong Vilma sa Batangas City. Kaya hindi talaga nakita. Hindi talaga makikita. So sometimes, in our life, kailangan nating maging matapang, na gawin ang mga bagay. At sumunod tayo. Alamin natin yung tamang instruction. Pag sinabi makikita, saan ba kayo makikita? Di ba, alam nyo, pag kayo ngayon nagtitingin po ng mga, halimbawa, sino sa inyong, di ba, lahat naman halos maliban sa senior citizen, pag kayo magre-renew o kukuha ng passport, di ba nag-o-online? Tama? O, sino sa inyo nakakuha na ng passport? Yes. Sa online. Sabagay, yung iba sa inyo, iba ang nagawa. Pero at least online pa rin. Doon sa online, kuha ng passport, nagawa ka ng schedule. At doon, mamimili ka. Kung ito ba sa, naalala ko nung kami ni GIA kumuha ng passport, sabi namin, doon tayo sa Alabang para makapamasyal din. So, ilalagay mo doon sa Alabang, o sa town center, meron dong DFA. Kung gusto mo man sa Lipa, dati noon, meron pa rin hanggang ngayon sa Lucena. So may ngayon nga, ang alam ko, halos lahat ng SM gustong lagyan ng temporary na satellite na kuhanan ng passport. So pipili ka, at kung saan ka malapit o mapili mo na doon ka pupunta, doon ka lang pupunta. Hindi ka pwedeng, ay dito tayo sa Lipa. Yung pala, inilagay mong, ang napindot mo pala isa Santa Mesa, ay kahit ikay maghapon, hindi ka matatawag sa Lipa. Kasi, depende yan kung saan mo inilagay, kung saan lugar. Naintindihan po ba natin? Ayan. Ganun nga yung sa online. Di ba? Ganun, hindi basta pwede kang click ka lang ng click, babasahin mong mabuti bago mo i-click para sigurado na yung iyong appointment o yung iyong ipadadala marating sa'yo kahit pa yan ay mga online selling, Lazada or anumang bagay, Shopee, ilalagay mo yung complete address mo. Minsan nga, kailangan pang ilagay yung mga landmark. Are you following me? Okay. So, there is power in God's invitation. Alam nyo ba, ang kapangyarihan, hindi lang po naroon sa pagsunod sa ating paglakad. Doon pa lamang po sa pag-imbita ng Panginoon, nandun na yung power na when God said, obey. When God said, give. When God said, follow me. There is power. There is power in following the Lord. No? Lahat po ng nabasa ko sa Bible na sumunod sa Panginoon, bagamat hindi madali. Remember Abraham? Si Abraham, hindi madali yung pinagawa sa kanya. He followed the Lord. He knows. But bago ito pinagawa ng Panginoon, tinuruan muna siya ng Diyos papaano magtiwala at sumunod sa kanya. Marami muna. Alam nyo, kaya nga po, bisan patindi ng patindi ang pagsunod. Kung hindi mo pa nalalampasan, yung pinakasimpleng pagsunod, lalo mong hindi malalampasan yung mabibigat na pagsunod. Kaya nga, look at Abraham. Unang ipinagawa sa kanya, yung magtiwala sa Diyos. Nagkakamali din si Abraham. Sinabi sa kanya, magkakaanak ka. Sindami ng buhangin, sindami ng bituin, sindami ng buhangin. Pero anong ginawa ni Abraham nung una? Naku, tanda na natin. Hindi tayo magkakaanak nito. Imposible, bawg ka na, 90 years old ka na. Ako 100 na. Napakahirap nito. 89 ka na. Ako'y 99 years old. To be exact, ha? Napakahirap. Kaya, sabi ni Sarah, ayon sa kanilang tradisyon, sa atin naman, ito may inaalaw ng ating kultura, yung aking katulong, yung aking maid, ay pwede mong sipingan. At ituturing nating anak, yung inyong magiging anak. At yun ay si Hagar. Tama ba? Did you read that? Nabasa nyo ba sa Bible yon? O kung hindi nyo nababasa, basahin nyo ang Book of Genesis. So, at sinipingan niya si Hagar. At nagkaanak sila. At ito'y tinuring niyang anak. Kaya nga lamang, syempre, napapalapit ang loob ni Abraham
kay Hagar. Siyempre, sasama ang loob ni Sarah. Siya ang tunay na asawa. Tapos, siyempre, ang nag-aalagay si Hagar. Kaya, at sinabi ng Diyos sa kanya, Abraham, ang sinasabi kong iyong anak ay anak sa pananampalataya. Hindi yung sa pamagitan ng inyong paraan. Sometimes, ang hirap po nating pagsamahin yung paraan ng tao at paraan ng Diyos. Kasi ang sa Diyos, ang hirap nating arukin, ang hirap mong isipin kung paano mangyayari. Kaya nga pananampalataya eh. Pag sinabing pananampalataya, ito'y step out, ito'y paglakad sa isang bagay na wala kang kasiguruhan. Pero nagtitiwala ka na mangyayari, and that is faith. Are you with me? Yung lalakad ka. Yes, hindi naman po sa wala kaming paggagamitan ng pera. Siyempre meron. Pag kami nagbibiro, siguro pag tayo nakaipon ng marami, pag tayo magre-retiro na o may edad na, sabi, kailan pa, natanda na tayo. Gusto ko naman kung tayo mamamasyal, yung kaya pa natin. Sabi, oo, kami may mga kaunting mga investment iniipon. Pero nung dahil nga po sa ating pangailangan, this is an example. Winidraw namin at binigay namin dun sa ating pagawain. Pero minsan iniisip na, Lord, pag ikimanghihinayang, sayang, kung kami tig 50 mil ba, makapupunta na kami dyan ng Korea. At least nakarating na kami, o ng Japan, o baka kulang pa. No? But we believe and we do believe. No? Naniniwala kami kasi bata pa noon ang aming mga anak. Wala naman kaming malaking kita. Pero alam nyo ba, every time, as we follow the Lord, every time na may pangailangan kami, may blessing na dumarating. Noong 2003, kung di ako nagkakamali, doon ko una, nung aking mga anak ay nagkokolehiyo na, nagkaroon ako ng kontrata sa Levi's, although subcontractor kami. That after 3 years, nung sila may mga magtitisis na gumalaking gastos, nagkaroon ulit ako ng kontrata. Sa Jag naman, yung RTM, puro pantalon. Si Danny, nakapag-work pa diyan eh. Yung aming bahay, halos mapuno ng, baka pag nilagay nyo dito ang pantalon, konti lang naman ang nilalagay ng print doon, puno ito ng pantalon. Yung nauso na yung mga butas, o may mga print dito na nagagawa kami noon. And I earned money. No, nakapag-aaral ay mga anak. Tapos nawala ulit for 3 years. And after 3 years ulit, nung gagraduate na sila, magtitesis, magre-review, bagamat kulang pa rin, ay nakakontrata ulit kami. And we earn again money. It's not just small amount, but 100,000. Talagang kumukolekta kami ng pera. No? And God knows what. Pero hindi naman lagi. Every time meron kaming pangangailangan, God provide. No? Pero mahirap minsan kwentahin. Kung babalikan mo para ulitin ang isang bagay, parang nakakatakot ulitin kasi baka isipin mo, Lord, baka hindi na mangyari. Kasi kaya naman tayong tao, para bang nagkataon lang ba yun? But 3 times na ginawa ng Diyos, hindi nagkataon. Sinasadya ng Panginoon na magkataon ang lahat ng bagay ayon sa iyong pangailangan upang patunayan niya ng sino mang nagtitiwala at sumusunod sa Kanya ay aani ng biyaya at pagpapala. Amen. Hallelujah. Are you with me? So, there is power in God's invitation. But we must remember that faith requires action. Ang pananampalataya ay nagre-require ng pagsunod. Amen? Nangailangan ito ng aksyon. Hindi po pwedeng puro faith lang. No? When God said, go, you must go. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, magkakaanak ka. Imagine ha, you are 99 years old. Kung ikaw'y babae, yung mga babae, ikaw naman ay 89 years old. Hindi ito pagiging malis. Alam yan ni Sir Estela, ang tao pala pag natanda, pag kayo mag-asawa, siyempre, iba kayong bata para lagi kayong gustong makurutan ng ilong. Hindi. Idiomatic expression. Lagi kayong gusto maglambingan. Ayaw yung halos lahat. Parang gusto lagi nakikita. Hindi mo kami nananawa sa isa't isa. Gusto nyo, para bang lahat ng bagay, Pero pag tumatanda ka, natutulog, kayo nilang dalawa, minsan para kayong magkapatid. Kaya lang siya umaklay, alaman ko naman yun eh. Kaya lang inaklay niya ang kanyang pa, nangangalay siya. Ako, ngalay na naman ito sa kanyang pwesto. Iniaklay yung pa sa aking pa eh. Ako, nalabaway din naman ako. Nangangalay din naman ako. Minsan kasi nag-iibang tao. Pero imagine ha, anong edad ho namin, wala pa kaming 60. No? Imagine, si Sarah
89 years old. Mabuti kung abutin ko pa yung 89 years old. Lalo naman si Abraham, 99. Sabi ng iba, yung lalaki daw naman hanggat ano daw yan. Pero 99 years old, makakita ng 99 years old, sana ikaw, umabot ako ng 100 taon para makatanggap ng 100,000. Alam nyo, wala namang masamang umabot. Walang masamang, at it's a blessing comes from our government. Pero hindi ko alam, pag ikay 100 taon, kung may enjoy mo pa yung 100,000. Kung solo ang anak mo, di blessing. Kung dalawa, okay. Pero pag marami kang anak, baka mag-away-away pa. Ako na mag-aalaga kay tatay, kay inay. Naalala ko ang inay ang biro ni Oliver sa nanay. Yung nanay namin umabot ng 96. Sabi niya, biro niya lagi, Nanay, pag kayo ay 99 na ha, kukuhanin ko na kahit sa akin na titira para maka 100,000. Binibiro niya lagi. Kaya lang hanggang 96 lang eh. No? Hindi mo na may enjoy yun. Pero ito si Abraham, anong aksyon na kailangan gawin niya? Kasi nangako ang Diyos, magkakaanak kayo. May bumisita. Binisita sila ng Diyos sa magitan ng 3 bisita, 3 anghel. Sabi ng iba, hindi Trinitarian. Pero sabi ng Bible, angel. O ano sabi ng iba, angel. But binisita sila ng Diyos. At sinabi, mumilang ka ng 9 na buwan mula ngayon. Manganganak ka. Ibig sabihin, magbubuntis si Sarah. At ang amay si Abraham. But Abraham need an action and Sarah. May kailangan nila magsiping. Hindi naman siya pwede magkaanak ng pasanla ng ngitian o untugan ng ilong. Are you with me? So, faith need an action. Ano mang bagay dito sa mundo, pag sinabing pananampalataya ng mga mananampalataya, kailangan mong kumilos. Amen? Kaya nga, anong ginawa ni Peter? Bumaba sa bangka at nakalakad nga sa tubig. Hallelujah! Kailangan mong bumaba. Minsan ang hirap, oh Lord, bangka kay, ito na nga, sakay na nga kami sa bangka, nangangalid ang buhay. Lalo pa pag ako'y bumaba. Pero nung sinabi ng Panginoon Jesus, Peter, come! And Peter, come to Jesus. Amen? Are you with me? So faith is not just a belief. Hindi lang ito isang paniniwala. But faith is a courageous step out o step into the unknown. Ano? Ito'y paglakad sa isang bagay kahit hindi mo nalalaman. No? Alam ko sa inyo, marami sa inyo at hanggang ngayon marami nagbibigay sacrificial giving. And I really appreciate, but higit sa lahat, alam ko ang Diyos ay natutuwa. Kasi siyempre, alam ko naman po sa inyo ang merong kitang buwan-buwan. Alam ko naman yung wala naman kayong permihang kita, but sabi ko nga, minsan pag tinatang ko, parang minsan gusto ko nang isoli. Parang, siyempre, yung habag, bilang, pero sabi ko, bet ko ba hahadlangan yung kanilang pananampalataya? Hindi ko alam kung paano ang pagbabay, pero naniniwala ako, God is a faithful God. No, di ba? Sabi natin sa alam mo, nagbigay. Minsan mga senior citizen, nagbigay ng 20,000, nagbigay ng 30,000. Wow! Kina-challenge ko sa inyo yung mga may kita, ha? Ito mga senior citizen, baka ito ibigay pa lang kalang mga anak na iniipon. Baka kung ilang taon itong pinag-ipunan. But they can give. No? Are you with me? And that is sacrifice. At yung iba nangingiyak-ngiyak pa nung nagbibigay, ha? Hindi ko po sabing gayanin nyo, mapipilitan lang kayo, ha? Huwag nyo gagayanin ko para ipakita kay pastor, ako magbibigay din. No. Don't give it voluntarily, cheerfully, na meron kang pagtitiwala sa Diyos. Huwag na pipilitan, baka ayaw ko po ay mapagaya kay Ananias at Sapphira. You remember Ananias at Sapphira? Sino sa Bible yung sa Book of Acts? Yung bang mag-asawang mayaman, may nakita niya yung ibang mga miyembro may pangailangan ng church, pinagbilang kalang-alarian, binibigay. Ito si Ananias at Sapphira, magbigay din tayo, pagbenta rin natin. Kaya nung kami magbibigay ni Mrs., sabi ko, siguraduhin natin ibibigay, baka mapagay tayo kay Ananias at Sapphira. Kaya nung aming mahawakan, bigay na agad namin. Mapagaya ka tayo kay Ananias at Sapphira. Alam nyo nangyari, nung may bigay nila, sila lang naman nagbenta. Wala naman nakakaalam. Siyempre, hindi naman pakikialaman ng mga apostol. Kung magkano ka na napagbilhan, wala rin nakakaalam. Kaya lang, alam siyempre ng Diyos. Kaya nag-uusap sa, total, ito naman tayo nangako. Wala naman. Pinagbilhan nila halimbawa 1 milyon. 1.5 na lang ibigay natin. Bawasan natin. Wala naman nakakaalam. Sabi natin, ito lang ating napagbilhan. Nagbigay. Nung dinala nila, namatay. Si Ananias. Tinanong si Sapphira, sabi,
Sabi niya, totoo ba na ito lamang yung pinagbilhan? Sabi ni Sapphira, oo! Nako, yung asawa mo, nagsinungaling, yun. Kalalabas lang ng kanyang bangkay. Namatay din si Sapphira. So, literally, hindi naman tayo papatay ng Diyos. Pero, kaya po yung faith, minsan, yun ang nawawala. Yung passion, yung iyong kainitan ng paglilingkod. Because sometimes, yung ating pangako, o we disobey, or we lie to God, no? So don't lie to God. Maging tapat po tayo sa Diyos sa ating sarili. Wala naman po nakakaalam minsan ng ating pangako, kundi tayo. Amen? Tayo. At kung dumating ang time na talagang circumstantially may pangyayaring sa anumang pagpipilit mo, ginawa mo ng lahat ng paraan, hindi mo kayang gawin. Huwag kang matakot magtapat. No? So we can pray over you so you can release doon sa course ng iyong sumpa, ng iyong pangako. Are you with me? Lagi ko pong binabanggit yun. Hindi dahil para kayo ay bigyan ng lakas ng loob na huwag to pa rin ang pangako. Kundi ayaw ko na sino man ay mapahamak dahil sa hindi siya tumupad sa kanyang pangako. Are you with me? So there is power. So, pangalawang bagay, no? Ang panganib po ng pag-aalinlangan sa gitna ng bagyo. Sabi po ng verse 30, But seeing the wind, nung makita ni Pedro ang hangin, he became frightened. Natakot siya. Why? And when he began to sink, nung siya'y dahan-dahan lumulubog, he cried out and saying, Lord, save me. So the moment we doubt, sa simula na kapag tayo ay napalipat yung ating paningin. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng Hebrew, chapter 12, verse 2, looking unto Jesus. Sabihin po natin, looking unto Jesus. Dapat, anumang circumstances sa ating buhay, yes, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, minsan panalapi, karamdaman, minsan relasyon, minsan sa kapitbahay, alam nyo, lahat ng tao na sa ating paligid, hindi lang ating kasambahay, hindi lang ating asawa, anak, hindi lang mga kapatid natin, kapitbahay minsan, o kaya the community, lahat ng bagay na yan, ay lahat ng tao sa ating paligid, ay yan ay inaalaw ng Diyos gamitin niya, not to destroy us, but to mold us. Huwag nating isipin kapag tayo dumaranas ng pagsubok, tayo ay sinisira at winawasak ng Diyos. No? Kailanman, wala yan ni katiting sa isipan ng Diyos na sira at wasakin ng sino mang mananampalataya. Ang nais niya lagi tayong palaguin, palakasin, patatagin, lumago hanggang maranasan natin yung optimum ng kanyang biyaya at pagpapala. Kaya ano pong nangyari dito? Nung makita ni Peter, napatingin siya saan? Doon sa hangin at sa alon. So, nawala ang focus niya kay Jesus. Samantalang, sino may sabi, hindi naman yung alon ang nagtawag sa kanya. Hindi naman yung hangin. Kaya siya nakalakad sa tubig dahil sumunod siya sa tawag ni Jesus. Come! Tandaan natin, ang tingnan natin ay ang salita ng Diyos. Ang tingnan natin ay si Jesus. No? Si Jesus naman ang nagpapagawa sa atin. Si Jesus naman ang may sabi sa atin, when you follow the Lord, anumang bagay na pinapagawa sa iyo, tingnan mo lamang si Jesus at ang kanyang salita. At kaya mong lampasan. Kahit pa 1 kilometro ng tubig, kaya mo yang laharin. Kahit pa 1 milyahe, kaya mo yang lampasan. Anumang pagsubok, kaya mong lampasan. Why? Because looking unto, sabi po ng Bible, He is the author and finisher. Anumang sinimulan sa ating buhay ng Diyos, kaya niyang tapusin. Basta lagi lang tayong makapokus kay Jesus. Ano po nangyari kay Peter? Napalipat ang kanyang focus. Sa halip na kay Jesus, doon sa bagyo, doon sa hangin. No? So, doubt creeps. And when circumstances seem overwhelming, kapag ang ating focus ay napalipat, yung pag-aalinlangan, lalamunin tayo nito hanggang sa tayo sakupin nito at malambungan. Kaya nga po, bakit ang minsan naman ng palataya, on and off. Minsan yung iba tuluyang nawawala. Hindi dahil sa sila ginusto nila yan. Dahil meron ng isang pangyayari na hindi nila nakita. O baka hindi pa nila narinig ang message. So, always look unto it. Kahit gano'ng kabigat, minsan dumarating sa ating buhay, yung bang, parang sagad na tayo. But remember, God is infinite God. God is a sovereign God. Gano'n man ka-imposible na ng sitwasyon,
ang Diyos lagi pong mayroong siyang kaparaanan na gagawin sa atin. There is always a breakthrough that is waiting for us. Laging may naghihintay na breakthrough sa ating buhay. Amen? Always look unto Jesus. Peter begins to sink. Nagsimula si Pedrong lumubog. At siyempre, kung ikaw si Pedro, anong sunod na mangyayari sa iyo? Pag alam mo kung nalulubog ka na, di matatakot ka. Are you with me? Kasi lumulubog ka na eh. Alam naman, yay, lumulubog na ako. Siyempre matatakot ka. Kaya sabi ni Pedro, Lord, yun naman ang maganda eh, sa mahal ng palaya. Pag sagad na eh, naalala si Jesus, Lord, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Don't forget to cry out. No? So, alam nyo, ang pag-alinlangan, ito'y nagpapahina sa ating kakayanan na tumayo sa pananampalataya. It weakens our ability to stand in our faith. No? Pinapahina nito para tayo tumayo sa pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, why did you doubt? Bakit ka nag-aalinlangan? So, pwede pala tayong huwag mag-alinlangan. Sa kabila na anumang pangyayari sa buhay, pwede tayong hindi mag-alinlangan. Amen? Pwede tayong hindi mag-alinlangan. No? So, distraction and fears can lead to doubt. Yung mga distraction, yung mga pang-abala sa buhay, lahat naman kung ating titingnan, lahat naman tayo mayroong kaabalahan. Why we come every Sunday? Hindi po madali. Ngayon, para sa inyo, sa mga regular dumadalo, dahil napaglaban natin Sunday. Pero pakikibagong Kristiyano, kung kailan naman linggo sa kami dati sa yung bisita, kung kailan linggo sa schedule yung mga data mong puntahan, kung kailan linggo sa mo mapapansin yung maraming labahin, yung mga ibang obligasyon, di ba? No? Pero pag ito'y nalampasan mo, makikita mo, it's easy. So walang problema doon sa mga taong every Sunday tinalagan niya ang kanyang sarili. Every Sunday ano man mangyari, nasa church ako. Kahit late ako, nasa church pa rin ako. Ano man mangyari, nasa church ako. Kung meron siyang gagawin siya ng madaling araw, gigising, pupunta pa rin siya sa church. No problem. No? So mga taong kayang-kayang pagtagumpayan yon. Pero doon sa nagsisimula o doon sa hindi pa nagpapagtagumpayan, napakadali. Basta magkaroon ng schedule ko, madali lang din ang libanan. Bakit? Kasi nga, mahirap eh. Kasi God will test us doon sa mga bagay na hindi pa natin napapagtagumpayan. So God will mold us. No? So kaya, maintaining focus on Christ is a crucial during life storms. Sa mga pagsubok na dumarating, ito po yung crucial yung paano natin i-maintain ang ating isipan at paningin sa Panginoon. Ang hirap ding tumingin kay Jesus. Yung bang, alam mo nang, lalo na pag ikay maliliit pang anak. Tapos, minsan nawawala ng trabaho yung pamilya. Walang kakainin. Yung gatas yung anak kinabukasan, di mo alam kung saan kukuhanin. Ang hirap. Tapos sabihin sa'yo, looking unto Jesus. Ang hirap. Pero that's the test of faith. I still remember. Hindi pa naman po ganun dati hindi ko masabing mayaman ngayon. Still, tayo naman talaga yung mayaman sa Panginoon. Pero sometimes, God will test us how to overcome every obstacle in our life. No? Why? Naranasan namin na yung gatas kinabukasan. Actually, hanggang gabi na lang yung gatas ng aming anak na panganay. Hindi namin alam ang gagawin. No? Wala ka namang mautang, siya papautang sa'yo, alam na may walang trabaho. Kung nakautang ka man, hindi naman po pwedeng lagi ka lang mangungutang. No? But we pray. Ngayon, ang nagamit kong strategy ay hindi na namin bibigyan ng gatas buong magdamag. Tubig na lamang. Kasi wala kaming ibibigay sa madaling araw. Ay mas mahirap sa madaling araw pag humingi. Ay nakoy, alas 9:30 pa lang, alas 10, inahingi na ng gatas. Naiyak na. So, tinimplahan ko ng tubig at ibinigay. Ay winawalsik ang batang yun si Isaiah. Tinatapo niya yung alam din ng bata yung gatas at saka tubig. Tinatapo, iyak siya ng iyak. Hanggang si Sister Estelle, isa na akong takal Isa ng takal sa lata. Siyempre, hanggang sa say nakita ko'y naiyak na din. Dahil iyak ng iyak. Alam naman namin, hindi kaya naiyak ang bata may nararamdaman. Alam namin kaya naiyak ang bata. Gutom ay ayaw ng tubig, gusto ay gatas. So, I start to pray. Pumunta ko ng CR, nanalangin. Siya naman, umiyak, nananalangin din siguro. No? And then, nagdesisyon kami.
timplahin na nga natin ito. So kami puyat na mag-aalas 12 ng gabi, tinimpla na namin yung huling takal supposed to be na gatas. At ibinigay, antok na, at ibinigay namin. Bay, nakatulog yung bata. Ang problema, mga alas 3 o alas 2:30, nagising na naman, nahingi. Abay, di, siyempre, antok na antok ka, gumising ako, dinukot ko si gatas, nagtimpla ulit ako. Ibinigay ko ulit. Alam niyo ba hanggang umaga, tuwing ako'y dudukot sa gatas, sa lata, may laman ang gatas. Wow. And that's a miracle. Hindi ko alam kung saan ang galing yun. Pero, nung mag-umaga, nagising kami doon sa harapan namin. May pagkalaki-laking S26. Yung binibili namin maliit. Yung pala ang aking inay, galing Maynila. Nang nag-grocery na ala-alaan, ako, baka wala na ikang gatas yung bata. Ibinili kami ng kaala-alaking S26. Pag sabi ko sa kanya, kasi ang laki ng S26 eh. Ating ganyan, siguro ba't ilagay din sa loob ng mesa? Di atin yan. Tuwan-tuwa. Pero mula alas 10 ng gabi hanggang umaga, yung isang timplang gatas, every time na kami magtitimpla, may laman ang lata. Hallelujah. Imagine. No? Pero yung lata po yun, tinapon na namin. Hindi ko namin ginawang Diyos-Diyosan yung lata. Baka sabihin na iba, hoy, at sampahin yung lata, no? Himalati. Kung inilagay ko din lata, baka kayo magpos pa rin doon, eh. Hoy, lata ito. Pwede wala yung mahirabas, so. So, tinapon agad namin yung lata. Siyempre, wala ilang lata. So, marami pong testimony, marami. No? Even sa pag-aalahay mga anak, marami. Kahit nga sa kanya ko, paulit-ulit ko na yung testimony, no? Halos gusto ko, nabi ko, nako, mahatak. O una ko nabangit ako, baka mahatak na yan. Eh, umibig agad siya, hindi kuya, pagtutulong-tulungan natin. Boy na, parang na-rebuke pa ako ng aking hipag eh. Siya pa nagsabing, hindi, siya ang umimik. Sabi ko, o nga no, ba't nga ba ako mawawala ng pananampalataya? Pero alam nyo, mahigit 3 taon kalahati, ni minsan hindi sumala ng pagbabayad ng sasakayan. Kasi akala ko hindi ko na kayang bayadan. And that's a miracle of God. Marami siyempre, marami sa inyo ginamit ng Panginoon. Meron nga, kulang na ako na biglang lalapit sa akin, Pastor. O bakit? Di man siya lagi nagbibigay. Isang araw, alangang araw, nagpunta sa bahay, dumaan, binigyan ako ng pera. Bakit? Kinausap ko ng Lord, magbigay daw ako ng labis sa inyo. Sabi ko, hindi ko masabi sa kanya, sana lagi kang kausapin ni Lord. Sabi na, hiya naman. Noon lang naman siya kinausap ni Lord. Nung ibigay, alam nyo na makwenta ko, eksakto yung kanyang binigay, eksakto yung aking kulang. But hindi po yun isang beses nangyari. No? Iba-ibang tao, iba-ibang ginagamit. Siyempre kasama na po ang marami sa inyo. God provide. Pero nung tumatawag sa akin ng Toyota, nung matapos yung hulugan, sabi, sir, pwede huli kayong kumuha. Sabi ko, ayoko na. Ang hirap maghulog ng 23,000 monthly. Hanggang ngayon, hindi, minsan may tumawag ulit sa akin, hindi ko po ini-entertain masyado. Kasi sabi ko, okay na yon, maganda. Okay pa yung sakyan ko, okay pa yon. So, God is faithful. Sabi ni Jesus, why did you doubt? Ang tanong ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan? Sa Matthew 14 verse 31, immediately Jesus reached out with his hand and took hold of him. Dali-daling kinuha ni Jesus, inabot siya and said to him, you of little faith, ikaw na maliit ang pananampalataya, why did you doubt? Bakit ka nag-aalinlangan? Meron pong isang ang tawag dito ay competition ng judo sa Japan, no? Competition ng judo. At syempre, merong tinatawag na undisputed champion, yung hindi natatalo na champion. Ngayon, meron pong isang bata na lumapit na naaksidente nung siya'y bata. Nung bata siya naaksidente. At naputulan siya ng kaliwang braso. Ngayon, nakita ng kanyang ina at ng ama, yung bata ang naging aliwan, nagbabasa po ng libro tungkol sa martial arts at naging interesado siya sa judo. Okay? Are you following? Kaya naisipan ng mag-asawa, ito'y papapag-aralin namin ng judo. Remember, yung bata'y biktima ng aksidente, putol ang kabilang kaliwang kamay. Hindi lang siya left-handed, putol. Putol ang kamay, like Ihod, si Ihod, left-handed. Ito, putol naman ang kaliwang braso dahil sa aksidente. And then, pinaturo siya ng judo.
Gusto kong, sabi ng bata doon sa kanyang master, tawag niya sensei. Sabihin, master, gusto ko pong matuto ng judo, maging mahusay. Maging mahusay. Okay. At tinuruan siya. At ilan lang moves ang tinuro sa kanya. At matapos siyang matutunan ng moves, after 3 months, sabi niya, okay na yan, marunong ka na. Master, sensei, 3 months pa ako nag-aaral. Bakit naman tumigil ka na? Hindi, wala na akong ituturo sa'yo. Master mo na ang judo. Parang hindi siya makapaniwala. Biro mo, it takes years bago ka magkaroon ng belt. Sunod-sunod yan. Pero siya, 3 months nag-aral. Tapos ito pa mas matindi. Ilalaban kita sa competition. Sigurado kayo, master? Sigurado ako. Sabi ng kanyang master. Nung siya ilaban sa competition, siyempre nanonood ang kanyang magulang. Nag-cheer, yeah! Ay, kala! Siyempre, imagine yung kagalakan ng magulang, yung anak mo, ala mo, wala ng pag-asa. Ngayon, nung makita mo may interest sa judo, pinaturuan mo, putol ang kamay, lalaban pa sa kompetisyon, 3 months pa nag-aral. Kung kayo ang magulang, siyempre, sino hindi matutuwa? Pinayagan ng kanyang coach at master. Siyempre, mas nakakaalam yun. Ayun ang nagtuturo Tama ba? So, nung siya'y lumaban, doon sa huli ng, lagi niyang natatalo ang kalaban. Hanggang sa final, ang kalaban yung undisputed, na bata pa rin. At ito ang magandang istorya. Natalo niya. Nung sila'y pauwi na, magkakasunod sila sa kanya, kasama yung kanyang master, magsa-celebrate. Nagtanong yung bata, sabi niya, paano ko siya natalo? 3 months pa ako nag-aral. No? Sabi, kasi unang-una, yung kalaban mo, ngayon lang siya nakalaban ng isang tao na putol, na walang kamay sa kaliwa. Ay, ang estilo sa judo, laging hahagipin mo yung kaliwang braso para maitumba mo. Wala siyang mahagip sa iyo. Pangalawa, yung iyong determinasyon na sa kabila ng iyong kahinaan, yan ay iyong naging kalakasan. So sometimes, yung ating pong paligid natin, yung ating kalagayan, pag atin laging tiningnan, kahinaan yan Pero ang tingnan natin ng Panginoon, tayo mga mananampalataya, meron tayong kalakasan na walang pat kahit anumang pagsubok sa mundo. At yun ay si Jesus. Amen? So you can be a champion. Hindi pinag-uusapan dito kung gano'n ka nakatagal. Hindi dito pinag-uusapan. Yes, importante po yung matagal ka ng mananampalataya. Pero hindi dito pinag-uusapan kung ikaw ay gaano kadami ng training. Ang pinag-uusapan dito, kung gaano ka determinado na ikay maging champion. Tuwing hahagapin ka ng kalaban mo sa kaliwa, di sumasablay siya. Paano? Sino mahagip sa kaliwa? Wala ka namang kaliwang braso. Tama ba? Hello? That's a true story. You can Google it. Nabasa ko lang yan sa Google. Nakita ko doon yung kwento ng judo. Siguro mamaya i-share ko sa inyo yung... Okay. So, sa Matthew 31, why did you doubt? So, simpleng rebuke ang ginawa. Jesus extend His hand to save Peter. Pero ito'y reflection ng kanyang tanong. Ito'y nagpapakita na kasi si Pedro ay nag-alinlangan. So, ipinapakita rin po nito yung paano natin makita ano bang pinagmumulan ng pag-aalinlangan. Doubt often stems of taking our eyes off Jesus. Karaniwan ito'y nagmumula kapag ang ating paningin ay naibaling natin mula sa Diyos. Huwag nating alisin ang ating paningin sa mga bagay, sa Diyos at patungkol sa Diyos. Kaya sabi nga ng Bible, meron lamang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo ay yayanigin. At lahat ng bagay na likhang nayayanig, sabi ng akalatang Hebrew, ay yayanigin. Did you read that in the book of Hebrew? Tapos sabi, meron lang hindi mayayanig. Alam niyo kung ano yon? Ang Diyos, siyempre hindi kaya yanigin ng Diyos. Alin pa? Yung kanyang kaharian. At sino pa? Di yung mga taong lumalakad at nasa loob ng kaharian ng Diyos. If you obey God, if our King is God, at kung tayo bahagi ng kanyang kaharian, at inuuna natin ang kanyang kaharian, anumang bagay, hindi ka pwedeng mayanig. Amen. Anumang pagsubok, you will not become on and off in your faith. So, let us strengthen our faith. Palakasin natin ang ating pananampalataya. Tandaan natin, acknowledge doubts. Tanggapin natin, yung pag-alinlangan nandiyan sa paligid. Minsan, gusto tayong sakupin, gusto tayong pakialaman.
ng pag-alinlangan, but redirect our focus to Jesus rather than doubt. No? Ano mang pag-alinlangan, okay, dumarating yan, pero i-focus natin ang ating paningin sa Panginoon. Amen? Cultivate faith that stands firm. Activate, ignite your faith. Ignite natin yung ating, kung ano ka man. No? Ignite your talents, ignite everything that we serve from God. No? Hindi puhad lang, lagi kong sinasabi, yung pag-aaral mo. Sabi ko nga, kahit ay mga anak, mga pamangking kasambahay, tandaan nyo, hindi hadlang ang inyong pag-aaral. Yes, there's a time, siyempre, hindi ka naman habang panahong estudyante at priority mo yung pag-aral. Hindi po tayo extreme na, hindi, unahin mo ang Sunday. Pag Sunday, minsan may mga exam ang bata. O yan naman, lalo na ngayon, simula po nung mag-pandemic, minsan nakaroon talaga ng klase ng Sunday. Alam mo, palibanin mo yun. Bit mo pa pinapag-aral kung palilibanin mo lang, dadahilan mo, unahin mo ang gawain. Ang gawin po hindi matatapos. Pero yung pag-aaral, hindi matatapos. Huwag ka lamang mawawala sa Panginoon. Kaya nga, may mga iba naman, may mga life group, pwede ka naman mag-attend. Tama ba? Huwag ka lamang bibitaw sa gawain ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin, wala ka lang Sunday. Huwag lang. Kaya wala na Sunday, tinatamad. No? Kaya wala ka lang Sunday, inuna mo pa ang pamamasyal. Iba yun. Di ba? Kaya wala ka lang Sunday, ikaw naroon sa madyungan. Halimbawa, gano'n. Iba yun. O kaya inuna mo kung anong bagay. Kasi ito yung aming date. Pwede ka naman mag-date sa hapon. Pero schedule mo, halimbawa sa trabaho. Ang trabaho mo, napataon na Sunday. Siyempre. Kaya iba, nako. Yes. I salute doon sa mga kabataan na nag-a-apply ng trabaho sa simula pa lamang. Tapos sabihin nila, hindi lang po ako pwede magtrabaho ng Sunday. So, at pinili nilang, wag na magsimula dahil ng Sunday. It's okay. Because that is your faith and God will. At nakita ko naman, binibless sila ng Lord. Pero kung talagang ang trabaho mo, lang nasa online ka, ang kliyente mo nasa ibang bansa, talaga hindi lang Sunday, minsan yung araw nagiging gabi. No choice talaga tayo. Are you with me? Pero I salute, like Daniel, alam ko may work siya ngayon, pero hindi siya makatugtog. Pero dahil ayaw lumipat ng Sunday, dinala niya kanyang laptop. Pero nakita ko kanina, habang nagtatrabaho doon. Kasi, but it's okay. Pero hindi natin pwede sabihin, pag Sunday unahin mo ang Panginoon. Kasi paano naman pag... lalo naman kay may sakit na, o kaya naman bago kang panganak, Sunday ngayon. Kung dito ka pa naman duguin, lalo namang mahirap yun. Maglilinis pa tayo, no? So, ibig sabihin, alam mo naman yung mga reasonable na dahilan. Pero yung mga bagay naman na hindi naman reasonable. Di ba? Namamasyal ka lang. Huwag natin gawin yun. Sabi po ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kaya mong lumakad. Yes, tanggapin natin yung doubt, but always focus on the Lord. Cultivate, ignite, activate, stands firm. Magtiwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan. He is a sovereign God. Kaya niyang ibalik yung mga bagay minsan nawawala sa atin. No? Even the sacrificial giving, kaya niya ito. Ang mahalaga po dito, hindi naman tayo after doon sa ibabalik. Ang mahalaga, you follow God. Alam niyo, that's the problem with King Saul. Sinabi din ng Diyos, nung una, lahat ng makukuha nyo at makukulimbat nyo, iuwi ninyo. Lahat ng mga tao na mabibihag nyo, gawin nyong alipin. At ginawa nga nila. Pero, merong panibagong instruction. Nasaan ba si Nohan? Doon sa salitang instruction ng isang araw, pinagtatalunan yung instruction. May panibagong instruction ng Diyos, huwag kayong mag-uuwi kahit isang bagay na makukulimbat. Sunugin yung lahat. At huwag kayong magbibihag ng kahit na hari, patayin mo silang lahat. Pero sabi ng mga tao, nung sila'y lumusob na sa kalaban, sabi ng mga tao kay King Saul, King Saul, sayang pa yung mga magagamit din natin yan, mapapakinabangan. Tsaka yung mga tao, yung hari huwag natin patayin. Aba, gawin natin katulong. Aba, gano'n kakisig natin, yung hari gagawin mo lang katulong sa bahay. Sinunod nga ni King Saul, ang sinabi ng tao, kaysa sinabi ng Diyos. Minsan nangyayari din po ba sa atin yung suggestion ng iba, minsan suggestion ng ating sarili, di ba? Pero, kaya natakot si Saul sa tao dahil yun ang sabi ng karamihan. Sa Diyos nga, baliktad, sa tao, the voice of the people, sabi ng iba, the voice of God, no.
Hindi lahat ng pagkakataon ang boses na kararami ay boses ng Diyos. No? Doon sa panahong yun, ang boses na kararami, hindi boses ng Diyos. Ang boses ng Diyos, lipulin lahat ng kaaway. At lahat ng makukulimbat, sunugin. Anong ginawa ni King Saul? Doon sa Book of Samuel, anong ginawa niya? Inuwi niya, sinunod niya mga tao. Kaya, alam niya siya nagkamali, nagkasala. Alam niya ang Espiritu ng Diyos ay lumisan sa kanya. Alam niya yung biyaya ng Panginoon ay nawawala sa kanya. Kaya nagpunta siya sa bundok, sa burol, naghandog siya. Pero dumating si Samuel at sinabi, anong ginagawa mo? Naghahandog ako sa Panginoon. Pero sinabi ni Samuel, did you know that obedience is better than sacrifice? Yes, I taught you about sacrificial giving, but always remember, importante po ang pagsunod. Amen? Obedience is better than sacrifice. Focus unto Jesus. Stand firm, trusting the Lord's power. No? Kaya nating labanan ang pag-aalinlangan sa magitan ng pananampalataya. Ibalik man o hindi ng Diyos, ang mahalaga, we follow God. Di ba? Ano naman? Ano? The last thing, ito'y paalala lang naman sa atin. Lagi sinasabi nila, paano ba ika nangyari nang nagbibigay, siyang pinagpapala kaysa tumatanggap? Naalala ko yung isang meeting namin sa school, sabi ng aking katabi, kailan na ika napagpala yung nagbibigay kaysa tumatanggap? Di, kayo magbigay na magbigay, ako kayo tatanggap ng tatanggap. Ako'y katabi, sabi ko, kaya nga't ang mga tao ay lagi nang bibigay. Meron nagbibigay. Kaya nga ang tao ay laging tumatanggap, umaasa lang siya sa kanyang kapwa. Kaya mas pinagpapala. Medyo nagising yata na ako, sabi, hindi, ako lang naman ikinagbibiro. Yes, ibaliktad po ang economy ng Diyos. Sa tao, siyempre, anumang bagay na invest mo, kailangan pag-aralan mabuti para ito ibabalik. Sa Diyos, hindi eh. Ang faith, iba. Hindi mo alam kung paano ibabalik ng Panginoon. But you obey. But ang sabi ng Bible, the more you give, the more you will receive. The more you sow, the more you will reap. Di ba? That's the economy of God. The more you follow, the more blessing comes. At ang blessing po, hindi lang material na bagay. Mali pong isipin natin, ang blessing ay pag may pera, may pamantayan. Minsan, nakalulungkot na ginagawa ng iba na ang pamantayan ng paglilingkod dahil marami na sasakyan, puro mamahalin, magandang bahay, marami mga investment. No. In the end of the day, wala naman tayong madadala diyan kahit isa. Yes, kailangan natin yan habang nasa ibabaw ng mundo. Pero sapat na masayahan tayo na lahat ng ating pangailangan ay kayang ibigay ng Diyos. Pero, aanin mo naman ang isang aterbang kayamanan. Kung wala ka namang anak na pagpapamanahan, di ba? Mauuwi lang. Naiintindihan po ba natin? Aanin mo naman ang napakaraming pera. Kung wala ka namang paglalaanan, isang araw, hindi mo rin magagamit. Alam nyo ba sa ibang bansa, nangyayari sa bansa Singapore, namatay. Alam nyo sino naging tagapagmana? Yung alagang aso. Imagine $1 billion ang tagapagmana niya, aso. Aanin nyo ng aso. Are you with me? Hello? Wala pong masamang yumaman. At ang pangarap ko, lahat kayo ay yumaman. Maging bilyonaryo. Nothing wrong with that. Nothing wrong. Pero wag nating ituon ang ating paningin na ang pagpapala ay naroon lang sa kayamanan. Maaring ikaw ngayon ay walang maraming pera, pero kung wala kang sakit, masaya yung buhay, masaya kayo sa pamilya. Ang maibigan mo ay nabibili mo, pero di ka mayaman, you are blessed. Nakapaglilingkod ka ng walang, nagagawa mong maglingkod sa Diyos ng walang sagabal, pinagpala ka ng Diyos, ng higit sa lahat. Di ba? Si Maria, sinabi ng Bible, pinagpala kang babae ng higit sa lahat. Bakit? Imagine, kasama mo si Jesus sa lahat ng oras sa pagkakataon. That's the great blessing na maaari nating matanggap. Yung kasama mo ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, anumang dagat ang palakaran sa iyo, kaya mong lampasan dahil kasama mo si Jesus. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Hallelujah.